Paring umabot daw hanggang 33 bilyong piso ang lugi ng industriya ng niyog. Yan ay kapag hindi napigilan ang pananalasa ng mga peste sa ilang lugar sa Katimukan, Luzon. Nakatutok si Teresa Andrada. Umaaray na ang mga magnunyog sa Batangas, Cavite, Laguna at Quezon. Patuloy raw kasi ang pananalasa ng scale insects o mga peste na pumapatay sa kanilang mga pananim. Ang mga insekto unang inaatake ang dahon ng nyog na nagiging sanhi ng paninilaw nito. At kapag naabot na ng insekto ang ubod, wala na rin daw magagawa dahil tiyak nang mamamatay ang puno. Sinubukan naman daw ng coconut farmers ang pagbomba ng mga kemikal para mapatay ang mga insekto, pero hindi pa rin ito nakatulong. Kami po ay humihingi ng suporta dito kung may magagawa pa po paraan. Lalo't higit po ay ang gamot. Karamihan po dito sa aming barangay wala pong pambili. Dahil po dito ay bumababa ang produksyon. At kapag talagang severe na ang yung pinsala, maaaring umabot sa mamatay yung nyog. Bukod sa nyog, pati mga high-value crops gaya ng kape, kakao, mangosteen, lansone, saging at papaya inaatake rin ng mga peste. Kinausap na ni Presidential Advisor on Food Security and Agriculture Secretary Francis Pangilinan si Pangulong Aquino hinggil sa problema. At kahapon nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order 169 para mailatag ang mga emergency measures para pigilan ang pagkalat ng peste sa mga puno ng nyog. Ang layunin ng pamahalaan ay mapigil yung pagkalat nito through various means as proposed by the Philippine Coconut Authority and supported by the Department of Science and Technology. Ayon kay Pangilinan, kundi mapipigilan, maaaring kumalat hanggang sa Bicol region ang mga peste. Posibleng umabot raw sa 33 billion pesos ang lugi sa coconut industry kung hindi ito mapipigil. Ang Pilipinas ang itinuturing na top supplier ng coconut products sa buong mundo. Ang Philippine Coconut Authority o PCA ang natasang maging lead agency sa pagbalangkas ng mga paraan para sa treatment ng mga apektadong pananim. Ang mga infested areas, isa sa ilalim naman sa quarantine. Magpapatupad rin ng mga checkpoints sa mga lugar na may infestation para maiwasan ang transportasyon ng mga unprocessed o untreated na bahagi ng puno ng nyog at mga coconut seedlings. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.